Mabuhay! Nandito tayo ngayon sa Marikina City upang gumawa ng Everlasting. Narito ang ating mga ingredients. Meron tayong tomato sauce, asin at paminta, raisins and pickled radish, red bell pepper, green bell pepper, onion, and garlic. Meron din tayong itlog, mantika, at keso. Meron din tayong hotdog, carrots, ground pork, at yung mga garnish natin. At meron din tayong packaging materials, foil, at gagamit din tayo ng yanera. So, simulan na natin! Yan, so una natin gagawin ay papainitin natin yung kawate. And kapag mainit na yung kawali, lalagyan na natin ng oil. Yan. Dahan-dahan lang kasi nga mainit yung kawali. After natin ng oil, and after uminit yung oil natin, mabilis lang yan, ilalagay na natin yung garlic muna bago yung onion. Garlic muna, today on sec. And lalagay natin yung onion. Remember, mabilis masunog ang garlic, kaya bantayan nyo. Ayaw naman natin ang lasang sunog. After nito, isusunod natin ilagay yung ground pork. And lulutuin natin yan until mag-brown. Ito namang garlic and onion, isusutay natin to hanggang sa maging aromatic na siya. Ayan. Okay na to. Tapos, ilalagay na natin yung ground pork. Ang ground pork na measurement namin is half kilo or 500 grams. Kaya na yun siya kasi maglalagay naman tayo ng mga extender like carrots, hotdog, kaya okay na yung half kilo. And as you can see, kukulay brown na siya, ante-ante. Pakita natin, pakita mo yung kulay niya. Yan, kanina color ano pa siya, pink. Yan, ngayon nagiging kulay brown na siya. Pumuputla na yung kulay niya. Halu-haluin lang natin yan. Tingnan nyo, walang masyadong oil yan. Pero hindi dumidikit kasi nga, yung pork, nag-oil na siya. And gagawin natin yan hanggang sa maging totally brown yung pork natin, pero hindi dapat masunog. Hindi kailangan i-toasted. Basta makita lang na wala na yung mga pinkish na color ng pork, pwede na yun. Kita nyo may kulay, nagiging ano na. Wala ka nang makitang color pink. Yan, ang pina lang, pwede na to. Mapapa-okay ka na. Tignan nyo, kalahating kilo pa lang pero ang dami na. Mamaya mas dadami pa yan kasi lalagyan pa natin ng iba't ibang ng ingredients. Nakita nyo naman kanina, sobrang daming ingredients. Yan, okay na to. Pagkatapos na to, idadagdag na natin yung carrot. Yan. Tapos, haluin natin ulit. And sunod naman yung tomato sauce. So, sa tomato sauce, gumamit lang kami ng 1/2 cup. Same lang din sa carrot. 1/2 cup lang din siya. Ito yung magpapadagdag ng lasa. Sa ating everlasting. Ilalagay naman natin yung
seasonings natin. Dalawa lang yan. Yung black pepper and yung salt. So, yung measurement nito, depende sa panlasa nyo. Depende sa prefer nyo. Kami gumamit na kami ng mga isang kutsara sa ground pork, ay sa isang kutsarang asin and isang kutsarang black pepper. Halo lang ulit. After nyan, ilalagay na natin yung raisin and yung pickle relish. Raisin. Yan. Sa raisin, gumamit lang din kami ng 1/2 cup. And yung pickle relish naman, padagdag lasa din yan. Gumamit kami ng 2 tablespoons. Haluin natin. Bango niya na. Mabilis lang yan sila maluto, kaya pwede na natin isama yung susunod natin ingredients. Yun yung hotdog. Yung hotdog, chinap ko namin yan. Finely chop. Para hindi ganun kahalata. Kasi kumbaga magiging extender siya kung parami. And kung padagdag lasa rin, dahil magsasama-sama yung lasa nila. Sa hotdog, pwede yung gamitin kahit anong brand. And yung dami naman niya, mga 3 hotdog jumbo, okay na yun. Kasya na yun para sa kalahating kilong pork. Pero kayo rin, kung ilan ang gusto nyo. Basta huwag nyo lang i-overpower yung main ingredients natin na yung pork. Kasi madagdag lang naman yan sila. Yan, tignan nyo yung dami niya, dumoble na. Yaan nyo lang maluto hanggang sa mawala na yung liquid. Dahil nagpo-produce ng liquid nga, katulad ng sabi ko, may liquid na ilalabas yung pork natin, yung ibang ingredients. Hanggang, pwede nyo siyang igisa, isusutay nyo siya hanggang sa mawala na yung liquid. And after nun, papatayin na natin yung apoy. Ang everlasting, isa siyang parang kumbaga meatloaf or embutido na gawa galing sa Marikina. Nag-originate siya sa Marikina. May mga similar din siyang luto, katulad ng sa ibang lugar din. Yan. Kaya hanggang natin siya muna. Hanggang sa mawala yung liquid. Wala na yung liquid, okay na yun. Papalamigin na natin siya para idagdag yung natitirang ingredient. Yan. Napulo. Wala na yung apoy. Gusto yung tubig. Mas better kapag walang tubig. Walang liquid. Yan. Nakikita niya wala na yung liquid niya. So, nalulusaw na siya. Better na walang liquid yan para mamaya kapag in-skin natin, hindi siya takaw sa itlog. Madalis lang magsasama-sama. Gagamitan natin yan ng itlog para mag-stick together yung lahat ng ingredients. Yan, okay na to. Patayin na natin yung apoy. And i-cool down natin siya bago natin ilagay yung ibang ingredients. Kasi hindi pwedeng lagyan to ng cheese or ng itlog nang mainit pa. Kasi maluluto yung itlog. Dapat magiging binding ingredient lang siya. So, thank you, Jamil. Kapag malamig na siya, pwede na natin siyang lagyan ng cheese. Okay, yan. Nilalagay ko na ito lahat. Isang buong pack to ng isang intensive. So, in-mix-mix lang din natin siya hanggang sa maging lasong tayo. Pagtapos natin siyang lagyan ng cheese, sunod naman natin yung
ibang ingredients. Ngayong halong-halo na ta, pwede na natin ilagay yung red and green pepper. Red bell pepper and green bell pepper. Tapos, mix well ulit until well combined. So, dapat nasa tamang temperature talaga siya. Hindi siya dapat sobrang init. Kasi kapag sobrang init siya, yung itlog na ilalagay natin, pwedeng maluto dito. So, pwede lang maging sisig. So, ayaw naman natin maging sisig siya. So, dapat malamig na siya bago natin ilagay yung matitirang ingredients. So, kapag halong-halo na siya, lalagyan natin siya ng binating itlog. Pero, i-add natin ito gradually para masukat natin kung tama lang yung ilalagay natin itlog. Haluin ulit natin. Ayan, nakikita niyo ba? Pagtapos natin siyang lagyan ng itlog, isi-steam natin siya. Unang ka. Ayan. Dapat ganito yung kalalabasan or yung consistency ng everlasting. Ayan. Nakikita nyo ba? Tamang consistency. Perfect. So, yung mold, pang-mold na gagamitin natin is isang milanera. So, lalagyan natin siya ng oil, ibabrush natin siya ng oil para hindi dumikit yung everlasting. Ayaw naman natin na dumikit yung everlasting sa mold natin kasi mahihirapan tayong mag-pack nito kung durog-durog sa bila. Ginamitan din pala namin siya ng dahon ng saging sa ilalim para siguradong hindi talaga siya didikit. So, ayan. Gagawin lang natin ito sa lahat and lalagay na natin yung ating mga garnish and yung everlasting. So, after natin lagyan ng oil, pwede na natin ilagay yung garnish natin. So, dito sa garnish natin, gagamit tayo ng pineapple. Yan. Pili lang kayo ng size na gusto nyo, yung cut na gusto nyo. Pero ang ginawa namin is round shape lang. Yung usual na everlasting. Tapos maglalagay din tayo ng hotdog. Yan. Depende sa artistic preference nyo kung anong gagawin yung itsura. Wala namang rules yan, guys. Kung ano yung gusto nyo. Yan. Pwede rin tayo mag-add ng egg. Makikita nyo. And after natin yan, pwede na natin ilagay yung meat natin. Basta i-make sure nyo lang na yung pagkaka-garnish nyo, malalagyan pa syempre ng meat. Pangit naman pag puro garnish na lang. Tapos, ilalagay natin ng direct sa loob ng yanera. Medyo i-push-push nyo para meron yung loob, punong-puno siya. So, yung measurement natin dito, binasi lang natin sa lalagyanan niya sa yanera. Yan. Ito yung makikita natin sa ilalim. And, pwede na natin siyang takpan ng foil bago iluto. Para yung tubig ng steamer hindi mapupunta sa mismong yanera natin. Magtutubig kapag hindi natin nalagyan ng foil.
And ready na siya para i-steam. So after natin siyang i-mold, ilalagay na natin siya sa steamer for about 20 to 30 minutes. Para malaman kung luto na, gagawin natin ng toothpick test or pwede tayong gumamit ng barbecue stick. Next, is-scrape natin ng Everlasting sa Llanera para madaling matanggal. Para sa packaging, gumamit kami ng plastic container. At ito ang ating Everlasting. Pwede nyo to i-store sa freezer for about 2 months. Ayun lamang po, maraming salamat!